Sa isang payak na baryo sa gilid ng bundok, nakatira si Mang Cardo, isang magsasakang 50 taong gulang at ang kanyang anak na si Mila, 13 taong gulang. Mahirap ang kanilang buhay. Madalas silang nagugutom at nagkakasya sa lugaw na halos tubig na lamang. Tuwing gabi, bago matulog, nananalangin si Mila. Diyos ko, sana'y bigyan mo kami ng kahit konting biyaya. Ayokong makita si tatay na nagugutom. Isang hapon, habang pauwi si Mang Cardo mula sa bukid, nakasalubong niya ang isang matandang pulubi. Halos hindi na ito makalakad sa gutom. Wala nang dalang pagkain si Mang Cardo kundi konting nilagang kamote. Ngunit hindi siya nagdalawang isip. Pasensya na, ito lang ang mayroon ako. Sana makatulong. Ngumiti nga ang matanda at tinanggap ang kamote. Ang kabutihan mo, hindi mawawala ng walang kapalit. Sa puso mong busilak, may handog na hiwaga. Pagka-uwi ni Mang Cardo, laking gulat niya nang makita sa kanilang mesa ang isang lumang mangkok. Karaniwan ng anyo, ngunit kumikislap ito na parang ginto kapag nasisinaga ng araw. Kinabukasan, habang naghahanda si Mila ng lugaw, isinahod niya ang mangkok sa poso. Ngunit pagkabuhos ng tubig, nagbago ito. Napuno ang mangkok ng puting-puting kanin at ulam na may mainit na sabaw. Tatay, tingnan mo, may pagkain tayo. Hindi makapaniwala si Mang Cardo. Tuwing ginagamit nila ang mangkok, kusa itong napupuno ng pagkain. Hindi lang kanin at ulam, kundi minsan ay prutas, gatas at tinapay na hindi pa nila natitikman. Dahil dito, hindi na sila nagutom. At higit pa, nakapagbahagi sila ng pagkain sa kanilang mga kapitbahay na matagal ding nagtiis sa gutom. Ang biyayang ito'y hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat. Sa kabilang dulo ng baryo, nakatira si Kapitan Ernesto, isang mayamang pinuno na kilala sa kanyang kasakiman. Narinig niya ang balita tungkol sa mahiwagang mangkok ni Mang Cardo. Kung sa aking mapupunta ang mangkok na iyon, ako'y magiging pinakamarangya at makapangyarihan. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ng mag-ama, palihim na pumasok si Kapitan Ernesto sa kanilang tahanan. Tinampot niya ang mahiwagang mangkok at dali-daling tumakas sa dilim ng gabi. Hindi alam ni Mang Cardo at Mila na simula ng gabing iyon, haharapin nila ang isang mas malaking pagsubok. Sa kanyang malaking bahay, inilabas ni Kapitan Ernesto ang ninakaw na mangkok. Alila, lagyan mo ng tubig at ipagluto ako ng pinakamasarap na pagkain. Ngunit, pagkabuhos ng tubig, hindi pagkain ang lumabas. Mga uod, mga daga, at usok na ubod ng baho ang bumalot sa buong silid. Nagtakbuhan ang kanyang mga alila, sumisigaw at nagtatago. Hindi ito maaari. Sa galit, hinampas niya ang mahiwagang mangkok. Ngulit sa bawat hampas, lalong dumami ang masasamang nilalang, kumakalat sa kanyang mansyon. Hanggang sa tuluyang mabasag ang mangkok at kasama nito ang kapalarang magpapabagsak sa kanya. Kinabukasan, natagpuan ni Mang Cardo at Mila ang sirang mangkok sa harap ng kanilang pintuan. Tay, kung hindi sana kinuha ng sakim.
Nalungkot sila hindi dahil nawala ang hiwaga, kundi dahil nasira ang biyayang nagmula sa kabutihang loob. Anak, huwag kang malungkot. Ang tunay na biyaya ay hindi nasa mangkok, kundi sa pusong marunong magbahagi. Muling bumalik sa dati ang kanilang buhay, payak, mahirap, ngunit masaya. At ang mga taong natulungan nila noon, sila naman ngayon ang nagbigay ng tulong pabalik kina Mang Cardo at Mila. Sapagkat ang kabutihang ipinapasa, laging bumabalik. Ang mahiwagang mangkok ay tuluyang naglaho, ngunit ang alaala nito ay nanatili sa puso ng mga taga-baryo. Hanggang sa susunod na henerasyon, ikinukwento ang kabutihan ni Mang Cardo at Mila at ang kasakiman na nagdala ng kapahamakan kay Kapitan Ernesto. Aral ng kwento. Ang kayamanan ay walang halaga kung ito'y ginagamit lamang para sa sarili. Ang kasakiman ay sumisira, ngunit ang kabutihang loob ay nagbibigay ng walang hanggang biyaya.